Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ito na yung mga latest na balita mga kababayan. Tinanggap na po ni House Secretary General Attorney Garafil yung impeachment complaint, yung second impeachment complaint endorsed by the Makabayan Bloc laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito na po siya, si House Secretary General Cheloy Garafil. Sabi dito sa report ng GMA News, look, Makabayan Coalition files an impeachment complaint versus President Ferdinand Marcos Jr. after its first attempt to file was stalled since House Secretary General Cheloy Garafil was abroad on official business. Garafil received the complaint from the Makabayan Bloc. All smile yung mga Makabayan, pati si Cheloy Garafil naka-smile din. Tuwang-tuwa sila. Feeling nila mga kababayan makakalusot sa Congress. Niya Mr. Maravillas yung smile ni Cheloy Garafil, di ba daan niya? Di ba Mr. Maravillas, si Cheloy dating PCO Secretary at ngayon Secretary General. Opo, trabaho lang po mga kababayan. So ito patunay na hindi totoo yung mga haka-haka, yung mga akusasyon mga kababayan na yung impeachment complaint ayaw tanggapin ng Congress. Hindi tinanggap po kasi wala si Cheloy, nasa Taiwan. Ngayon, nagbalik na si Cheloy, tinanggap na. O ngayon, tingnan natin kung yung grupo ni Digong, grupo ni Sabit, ni Mike Defensor, ni Jing Paras, ni Topacio, kung pa-file uli. Nandito na si Cheloy. Itong second impeachment po, duly endorsed ng mga incumbent congressmen. Hindi tulad nung third impeachment na final ni Mike Defensor ng grupo ni Digong. Walang endorsement. Ni isa sa kanilang congressman na incumbent po, wala man nag-endorse. Pagkatapos magre-reklamo kayo hindi tinanggap. Unang-una, yung tatanggap, wala. Pangalawa, kulang ng endorsement. Basta lang kayo dumaldal ng dumaldal, presko ng presko, para lang makapag-propaganda. O diba, mga kababayan? O ngayon, isa pang balita, si House Majority Leader Sandro Marcos nag-recuse or in-excuse niya yung kanyang sarili na mag-participate mga kababayan sa anumang discussions, deliberation, and proceedings ng House Committee on Rules insofar as itong impeachment complaints are concerned. Kasi yung ini-impeach mga kababayan, yung kanyang tatay. So nakita ninyo, ang pamilya Marcos mga kababayan, other than si Amy Marcos. Wag na natin isama si Amy Marcos kasi sumama na sa Duterte. Ang pamilya Marcos, lalo ang immediate family ng ating Pangulo, mga anak niya, may delikadesa. Kilala pa niya ang salitang delikadesa. Diba? So nagpalabas siya ng statement kasi hindi talaga maganda na siya bilang anak, House Majority Leader siya. Yung kanyang ama, tinaila ng kasong impeachment, pagkatapos sasama sa deliberation. Pero kung Duterte yan, walang delikadesa, mga kababayan, pag kampo ng Duterte. Di ba? Never yan na magre-recuse. Pero hindi po sa pamilya Marcos. Ito yung official statement po ni Sandro Marcos. Basahin ko po sa inyo. Kalalabas pa lang nitong balita ngayon. Statement of House Majority Leader Sandro A. Marcos in relation to the impeachment case filed against his father, President Bongbong Marcos. So sabi niya rito, in view of the impeachment complaints filed against President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., who is my father, I have decided to formally recuse or excuse niya daw yung kanyang sarili from all discussions, deliberations, and proceedings of the House Committee on Rules insofar as these complaints are concerned. This decision is guided not by legal compulsion, but my higher obligation to preserve the integrity of the House of Representatives, to protect the credibility of its processes, and to uphold the public's trust in our constitutional system.
O di ba mga kababayan? Tama ito, mabuhay ka, Congressman Sandro. Buhay na buhay ang salitang delikadesa sa pamilya Marcos. Hindi talaga tama, hindi maganda. So, before pa, mga kababayan na may magsalita, hindi na niya hinintay pa na may humiling sa kanya o magsabi yung nasa oposisyon. Siya na mismo, nag-recuse na siya mga kababayan na mag-participate sa mga discussion in all proceedings sa impeachment case filed laban sa kanyang tatay. Sasabi ni Sandro, while I am fully aware that the rules of the House do not require my inhibition, and while I remain confident in the independence and professionalism of my colleagues, I recognize the leadership sometimes calls for restraint rather than participation. In moments that test institutions, perception matters as much as procedure. The House must be allowed to discharge its constitutional duties without any shadow of personal interest, real or imagined. My recusal ensures that no questions may be raised about the fairness, objectivity, or legitimacy of the process, and that the focus remains where it properly belongs on the Constitution, the facts, and the rule of law. I take this step not as a retreat from my responsibility, but as an affirmation of it. Public office is a trust, and the trust is strengthened when those who hold power are willing to step aside to protect the institution they serve. Yan si Sandro. Mga statement niya mga kababayan, pang presidente. O diba? Ito yung bagay na magpresidente, may delikadesa, may hiya, may breeding mga kababayan. At marunong siyang tumingin kung kailan dapat na magsalita at kailan hindi dapat siya magsalita o mag-participate man lang. Kasi mismong tatay niya ang nasasalang sa ganitong problema. So hindi tama, hindi maganda na magiging parte siya ng discussion. Kasi siyempre, nandyan yung personal biases because of his relationship as a son of the president. So sabi ni Sandro Marcos, I remain committed to my duties as House Majority Leader in all other matters, and I express full confidence that the House will act with independence, sobriety, and fidelity to the Constitution in addressing this issue. Our democracy is strongest when institutions are bigger than personalities and when public servants choose principle over proximity. Yan ang leader po, mga kababayan, na may tunay na delikadesa. Nawala mga kababayan sa iba, lalo na po sa pamilya Duterte. Walang delikadesa. Mayroon yung pagiging walang modo. Yon ang mayroon sila. Yung pagiging walang modo. Pero delikadesa, wala. You see? Kaya agad na pa-react mga kababayan si Atty. Jesus Falsis, isang political blogger. Sabi niya, breaking, kung Sandro Marcos issues a press release saying he will inhibit from any and all deliberations by House committees on the complaints filed against his father, PBBM. Kung mga DDS o Duterte yan, walang delikadesa. Tama yung sinabi natin. Parehas lang sinabi ni Atty. Jesus Falsis. Kung Duterte, wala yan. Anong ini-inhibit? Walang mag-inhibit po. Sa kanila, tama ang kanon. Pag sa kanila po. Pero siyempre, may masasabi pa rin ang mga critics ng Marcos. Sasabihin nila drama. Sasabihin nila kunyari lang anya yan, pero siya pa rin ang magkukumpas. Ganon. Damn if you do, damn if you don't. Ganon talaga ang mga critics. Lalo kung yan, mga fans ng mga Duterte. Wala yan sasabihing mabuti.
Yan malinaw ang mga sinasabi po. Kahit hindi ka pa lumahok, kung ang mga taga-Kongres natapalan na ng pera, useless pa din. Magpapatuloy ang script ng administrasyon. Sabi pa ng isa, katulad din ng ama, ibang sinasabi sa ginagawa. Yung mga gawain ng idol ninyo, iaakusa ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang iba yung sinasabi sa ginagawa, yung si Digong mismo. Pag sinabing di tatakbo, tatakbo. Diba? Yung mga gawain ninyo, ng idol ninyo, iaakusa ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala mang ganyan. Pag-ugali po yung pamilya Marcos. So anyway, yan po mga kababayan, ang latest na balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.